Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kahapon nga'y naging masakit sa mata ang performance ng Golden State Warriors. Sila nga'y nagkalat talaga, there is no other way to put it. Sila ay tinambakan ng New Orleans Pelicans ng 36 points sa score na 141-105. At sa sariling home court pa nga nila ito naganap kung saan noon ay halos unstoppable ang Warriors dahil sa kanilang maingay na crowd na nakakabingi para sa kabilang team. Ngunit ang crowd na ito kahapon ay maingay pa din nga. Ngunit maingay ito dahil binabatikos na nito ang kanilang sariling team matapos ang back-to-back loss sa kanilang home stretch. Nang matanong nga tungkol sa pagbu ng mga fans, si Klay Thompson ay sinabi na wala siyang pakialam dito, habang si Steph naman ay sinabi na deserve nila ito. Trabaho nga daw nila na bigyan nito ng something to cheer about and so far ay hindi nila ito nagagawa. So two very different mindsets nga para sa Splash Brothers. Nang matanong naman si Stephen Curry tungkol sa kung dapat bang gumawa ng trade ng Warriors bago ang trade deadline, hindi niya nga sinagot ng direkta na gusto na niya ng trade. Ngunit parang sinabi na din niya nga ito. Ayon kay Curry ay kung gusto mo nga daw ng pagbabago ay kailangan may baguhin ka nga. Insanity nga daw yung ipapanatili mong isang bagay na hindi gumagana at mag-e-expect ka na may magbabago. So obviously ay gusto nga ni Steph na may gawin na aksyon ng Warriors dahil nga hindi epektibo ang kanilang lineup sa ngayon. Sa last 2 games nga ni Curry ay talagang inaalat ang kanyang shooting. Siya ay nagtatala lamang ng 12 points, 3 rebounds and 6 assists per game on 6 of 27 shooting sa field and 3 of 17 naman sa 3 points. Ang Warriors ay may record lamang 17 wins and 20 losses. Sila ay number 12 sa West. Habang lumabas naman ang second return ng All-Star votes at halos wala naman nagbago, leading pa rin nga sa buong West at sa West frontcourt si LeBron James. Umangat sa number 2 si Nikola Jokic at bumagsak si KD sa number 3 ngunit sobrang dikit nga niyan. Number 4 si Anthony Davis at so far ang biggest snub dito ay si Domantas Sabonis, Zion Williamson at Brandon Ingram na hindi nakasali sa top 10. Sa West guards naman ay lumaki nga ang agwat ni Luka Doncic kay Stephen Curry. Number 3 pa din si Shai Gilgeous-Alexander. Sumusunod si Harden at Kyrie Irving at pang-anim naman si Anthony Edwards. Sa East naman ay si Giannis pa din nga nangunguna sa lahat at sa frontcourt. Sobrang dikit naman ni Embiid at Tatum para sa second and third spot. Sa guards naman ay leading pa din nga si Tyrese Haliburton. Inangatan naman ni Trae Young si Damian Lillard at halos wala na nga nagbago dito. For the first time in more than a decade, posibleng ang hindi na si LeBron ang maging leading vote getter sa All-Star. From 100,000 votes, umangat nga sa almost 400,000 votes ang agwat ni Giannis kay LeBron. So pareho ngang lumaki ang agwat ng new age superstars Giannis Antetokounmpo and Luka Doncic kay LeBron James at Stephen Curry na mga kinikilala bilang mukha ng NBA. Nakikita na ba natin ang passing of the torch o pagiging mukha ng liga ni Giannis o hindi pa din ito pwedeng gawing basihan? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.